Paano raw ba paghiwalayin yung subwoofer speaker na nabili nila at yung kanilang two-way or three-way man na speaker? So, okay, ganito yan, ano? Walang crossover, walang maximizer, walang equalizer. So, bibigyan ko na lang kayo ng halimbawa. Hindi lang tayo makapag-actual ngayon kasi magulo dito sa area ko kasi umuulan na, no? Nagre-ready na ako para sa baha. So, kaya wala muna tayong setup. Pero, kapag binalik-balikan nyo lang tong video na to, makukuha nyo po yung sinasabi ko kung paano paghihiwalayin yung subwoofer at yung mga instrumental speaker ninyo or yung mga two-way, yung mga simpleng speaker ninyo na three-way man yan or kung anong size man yan. No? Gamit lamang ang isang amplifier at isang audio mixer. No? Subwoofer, walang crossover. O ganito yan. Pakinggan po ninyo. Tayo po ay magkakaiba ng ating tinatawag natin na audio mixer. Ito po yung ating audio mixer. Example natin po, itong ating EP sound or F sound F7 kasi 7 channel. Siyempre, magkakaiba pa rin tayo ng ginagamit na output. Okay. So, output ng EP sound or F sound ay pwede po siya ng PL jack or 6.35 jack. Mas kilala po natin sa tawag na jack. So, siyempre, ang ginagamit dyan yung male jack. No? At ang amplifier ninyo, kung gagamitin ninyo ay integrated. So, RCA ang dulo. No? Meron yung pula at puti. Okay? So, nakikita ninyo. Pag sinabing pula at puti na yan, kasi nagtataka kayo, bakit pula? Bakit puti? No? Kasi yung dalawa na yan, palatandaan po yan bilang nagre-represent po yan ng left and right audio. Kaya pag nakikita ninyo yan, kahit sa mga video player, pag nakita nyo yung pula at puti, automatic po yan na left and right audio. So, titingnan nyo rin siyempre. No? Titingnan nyo rin sa mga video player. Kagaya nito, ang output nito ay pwede pong left and right, yung pula at puti nga. RCA to RCA, papunta po dun sa inyong amplifier na gagamitin. Okay? Pwede rin PL jack. Diba? Siyempre, bago natin i-discuss yung sinasabi ko na subwoofer at yung mga instrumental or yung D15 or kung ano pa mga speaker ninyo, so dapat kasi ninyo malaman. Kasi para hindi kayo nangangapa, hindi kayo, saan ba i-connect? Saan ba i-gaganito? No? Kaya marami nagtatanong kasi hindi na tinatapos ang video eh. Kaya nangyayari, tinuro ko na sa video, abay, nagtatanong pa rin. Okay, ganito yan. Kapag kayo nag-connect, depende na sa cable natin gagamitin. Okay? So, yung, halimbawa, RCA, pula at puti, papunta po dun sa input ng ating integrated amplifier. Okay? So, saan kayo maglalagay ng speaker ngayon? Johnny Luha, sabi mo, pwedeng paghiwalay ng sub at ang aming speaker or yung normal na speaker namin. No? Okay? So, magkakabit po kayo ng speaker doon mismo sa left and right ng inyong mga amplifier. Integrated man yan, kung nakikita nyo yan. Diba? Kahit anong amplifier yan, meron pong left and right, hindi pwedeng wala. No? Kahit kahit mga Concert 502, Sakura ninyo, no? Left and right, basta channel or sa ibang amplifier, channel A or B. O, may nakalagay nga doon, left, right. O, maglalagay kayo, mamimili kayo ngayon kung saan nyo pwedeng ilagay. So, pwede ba? Kahit sa right namin ilagay yung subwoofer? Pwede po. Kung yung subwoofer ninyo ay nasa right, halimbawa, nasa right yung subwoofer po ninyo. O di ang gawin ninyo, isa left naman yung instrumental speaker ninyo. Okay? So, ganun po ang mangyayari. Doon yung mapaghihiwalayan. Okay? So, kasi merong audio mixer. So, kagaya na sinasabi natin, meron pong audio mixer na may mga fader. Okay? So, ano yung fader na sinasabi natin? Yung fader or yung volume fader, ito po yon. Okay? Merong audio mixer kasi dalawa yan. Left and right, dalawa. So, kasi ito, isa. So, kung ganito ang inyong mga audio mixer at paano nyo paghihiwalay yung left and right, gagamitin po ninyo yung PAN. Yung PAN. Yun po kasi yung stereo. So, halimbawa, gusto nyo gamitin yung left. Halimbawa, nasa left si subwoofer, left. So, i-left ninyo yung PAN. Tutunog po yung left. No? Yun yung pinakang-bass. So, buvolume nyo yung bass. At nandito, halimbawa, tapos andito yung nasa kanan naman yung pinakang instrumental speaker or yung normal speaker. Pihitin ninyo yung pan papunta ng right, no, yung pakanan. So tutunog lang po yung kanan. Ganun po 'yon. Okay? So ang tawag po doon ay stereo mode, no? Ganito, kung ang amplifier naman ninyo ay yung audio mixer po ninyo ay dalawa yung pinakang fader na ganyan,
Okay? So, pwede nyo gamitin yun. Volume nyo lang yung ating fader na yan. So, papakita ko sa inyo yun. So, itinuro ko sa inyo kanina kung paano nyo gagamitin yung pan at yung left and right nun sa pamamagitan ng pan. Kasi nga, iisa lang ang pinakang fader volume, pinakang master volume ng ganitong audio mixer. Okay? So, sa ganitong audio mixer naman na nabili po ninyo, kagaya ng sinasabi ko sa inyo kanina, mas madali po kasi left and right na yan. So halimbawa, no, left and right. So halimbawa ito si sub. Sobrang lakas na, no? E di hinaan nyo lang, ganyan lang ang volume. Okay? So halimbawa ito naman yung normal speaker ninyo. So lakasan ninyo. So matatansya ninyo, makokontrol po ninyo yung volume, no? Kung wala kayong crossover, equalizer, yun lang po ang tinuro natin, ano? Kasi yun lang nire-request nung isa nating followers, no? Sige, uulitin natin. Ito po yung output, kagaya na sabi ko kanina, depende sa cable. Left and right output papunta sa input ng ating integrated amplifier. Sa integrated amplifier, merong left and right na speaker input. Mamili ka kung saan mo ilalagay si subwoofer mo. Okay? So, napili mo si left, lakasan mo si left. No? Puro kalabog lang, Johnny Luha. Kasi subwoofer puro kalabog lang. Nandito sa right speaker mo naman, yung D15 mo, or kung ano pa mang speaker mo na 3-way man yan or 2-way. Lakasan mo yung nasa kanan ng speaker mo. Balanse na. Nakahiwalay na agad sub. Yan nilwa, sobrang lakas ng sub. Nangingibabaw yung subwoofer kaysa dito sa instrumental speaker namin or yung 3-way namin. Di hinaan mo si sub. Makokontrol mo na, di ba? Pero, kagaya ng sabi ko, dahil walang crossover yan, hindi po may iwasan na may lumabas na boses dito kay subwoofer dahil hindi niya napipilter or hindi niya nasasala sa pamamagitan po ng crossover. Okay? So, di ang gawin mo, yung left nito, connect mo yan, connect mo sa input ng crossover. Nakita mo, na-imagine mo, crossover, no? Tapos, maglagay kayo ng, yung input naman ng crossover, i-connect mo sa left channel naman ng audio, ng isang amplifier mo na integrated. O di nasala niya na yung sub, no? Pero sa ibang tutorial na natin yan para hindi kayo malito. Para hindi masyadong mahabang video. Uulitin natin para mabalik-balikan po ninyo na maayos. Okay. Ito, no? Left, papunta ng input ng ating integrated amplifier. So, ilagay mo dito si sub. Mabovoluman mo na yung left ng subwoofer. Makokontrol mo na agad yon. Dahil wala pa tayong speaker na instrumental or D15 o kung ano pa mang speaker mo, kagaya ng sabi ko, napaulit-ulit na ngani, no? Di maglagay ka naman sa kanan ng cable wire, papunta naman sa speaker input pa rin ng inyong integrated amplifier. So mamimili kayo kung anong input yun, no? So halimbawa, napili ninyo ay tuner. Sa tuner lang, hindi kayo maglilipat sa iba. Puro tuner lang. Kung sa CD lang. Kasi yung pula at puti nun, dun lang nakatapat yun Okay? So, ito na nga yung right ng ating instrumental speaker or yung normal speaker ninyo na 3-way. O, di ba? So, Johnny Luha, ganyan pa lang. Sobrang lakas na ng bass ko. No? Yung instrumental ko, gusto ko litaw na litaw. O, di volumean mo. No? O, saan kayo magkukonek ng video player, ng Bluetooth? Siyempre, dito sa audio mixer. Lahat ng audio source dito dadaan pati mic. Okay? So, ganun po yon. So, actual, Johnny Luha. Actually, marami na ako actual na ginawang ganito Mga nasa unang video ko lang yun. Kaya lang baka natabunan na, no? Dahil matagal na. So, kaya ina-update ko lang. Kung gusto niyo pong matuto, balik-balikan niyo lang po itong video. At testingin niyo. No? Kung wala pa kayong pambiling equalizer, kung wala pa kayong pambili ng crossover. So, dahil nga, kagaya nung tanong kanina, sinagot na lang natin sa video. Para lahat po na makakapanood, ganun pala yun, Johnny Luha, Ma-testing nga bukas. Bago nyo testingin yan, sisiguraduhin ninyong tama ang selector, ha? Baka mamaya yung selector nyo na naman. Nasa input kayo ng tuner, yung inyo namang mode or yung pinakang selector naka-Bluetooth kayo or baka naka-FM kayo or baka nasa tuner. Kagaya na sabi natin, yung input, no? Sisiguraduhin tama yung input. Yung pinakang mode or yung selector, kung saan nakalagay ang RCA, nandun lang po kayo dapat. Hindi pwedeng nasa tuner yung cable wire, tapos kayo naman ay nasa auxiliary or nasa mode ng A or B or nasa DVD, CD, TV, CD, input. Hindi pwede. Okay? So basta kung nasaan po yung RCA na galing dito, no?
Yun lang po ang pipindutin ninyo. Nandun lang kayo sa part na yun. Huwag kayong lalayo. Okay? So, kung gusto niyo matuto ng ganito, no? Balik-balikan nyo lang po ang video at testingin nyo na agad yan. Okay? So, ishare rin naman ninyo yung video kasi libre naman ang ating tutorial. Johnny Luha po ito.